Ang kaluluwa ko ay napunta sa katawan ng isang puting ahas na walang spiritual root. At binibenta pa sa isang pet shop sa halagang ₱9. Pero isang sulyap lang sa akin ng Campus Bell. At kahit tutol ang lahat, ipinilit niyang pumirma ng kontrata sa akin. Ang hindi nila alam, ang Campus Bell na si Gu Qingun ay isa palang reincarnated. Sa dati niyang buhay, siya ang kagalang-galang na Imperatress ng Heavenly Dynasty. Ngunit dahil sa pag-aaral ng sining ng Beast Tamang, pinalampas niya ang pagkakataong mag-breakthrough. Nang malapit na siyang mamatay sa labanan, muli siyang nabuhay at bumalik sa kanyang senior year sa high school. Sa muli niyang pagkabuhay, nagpasya siyang huwag ng mag-aral ng Beast Tamang at sa halip ay pag-aralan ang Chi and Blood Martial Arts. Kahit na hindi kita mabibigyan ng mga pambihirang kayamanan, aalagaan pa rin kita habang buhay hanggang sa iyong kamatayan. Pero ang hindi niya alam ay, na-activate sa akin ang God Level Devouring System. Basta't patuloy lang akong lalamon. Ang Chi and Blood ko ay walang katapusang lalago. Ang paglamon ng mahahalagang bagay ay maaari pang ang magdulot ng mutation para maging isang dragon mula sa pagiging ahas. Ang puti-puti ng buong katawan mo. Mula ngayon, tatawagin na kitang Xiaobei. Habang tinitingnan ko ang isang maliit na puting hipon na inilagay ni Gu Qingun sa harapan ko. Sa totoo lang, talagang naglalaway ako sa gutom. Kaya ibinuka ko ang aking bibig, kinagat ang laman ng hipon, at sinimulang lamunin ito. Sabay nito, isang electronic na boses ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. God Level Devouring System, matagumpay na nabind. Binabati kita, host, sa pagkumpleto ng iyong unang paglamon. Gantimpala, na-unlock ang Initial Evolution Tree Branch, Digestion Enhancement. Ang biglaang electronic na boses ay nagpasaya sa akin ng husto. System nga talaga ito. Nagmadali kong tiningnan ang paliwanag ng system. Sa isang iglap, naintindihan ko agad kung gaano kalakas ang system. Ang paglamon ng laman at dugo, pati na rin ng mga bagay na may spiritual energy, ay magbibigay sa akin ng Chi and Blood value. Ang paglamon ng mahahalagang bagay ay magbibigay ng evolution points at mga branch sa evolution tree. Sa madaling salita, hanggat kain lang ako ng kain, makakamit ko ang walang katapusang evolution. Pagkatapos, isang mapusyaw na asol na light screen ang dahan-daang lumitaw sa aking harapan. Gayunpaman, sa lahat ng anggulo, ipinapakita ng aking basic attribute panel kung gaano ako kaina. Kapag nakatagpo ako ng isang tunay na exotic beast, baka hindi pa ako sapat para maging pampatanggal tinga nila. Kailangan kong magpalakas ng patago, hindi ako pwedeng maging pabaya. Nang maisip ko iyon, muli akong nagbuka ng bibig sa harap ni Gu Qingun. Hindi ba't sinabi ng may-ari ng pet shop na sapat na ang pakainin siya isang beses tuwing 3 araw? Bakit pakiramdam ko ay hindi pa siya busog? Tinitigan ako ni Gu Qingun na may pagtataka habang nakabuka ang bibig ko. Pagkatapos, kumuha siya ulit ng isang pirasong laman ng hipon at maingat na inilapit sa akin. Pagkatapos ng 9 na piraso, sa wakas ay naramdaman kong hindi ko na kayang kumain pa. Pero matagumpay din akong nakakuha ng 0.09 na Chi and Blood value. Kung magpapatuloy ang ganitong progreso, 3 beses sa isang araw, bawat kain ay may dagdag na 0.1. Sa loob lang ng 3 araw, ang Chi value ko ay lalagpas na sa 1. Habang iniisip ko, lalo akong nasa sabik. Pero si Gu Qingun, may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Si Xiaobei, parang ang takaw niya kumain. Mabuti na lang at maliliit na hipon lang naman ito. 10 piso lang, makakabili ka na ng isang malaking supot. Kung malakas siyang kumain, edi sige lang. Naglakad-lakad pa ng sandali si Gu Qingun sa kalye bago umuwi. Nabuhay muli at bumalik sa bahay na ito. Kahit luma na, punong-puno naman ng init at pagmamahal. Pa, ma, okay lang po ba kayo? Huwag kayong mag-alala. Sa buhay na ito, hinding-hindi ko hahayaang mangyari ulit sa pamilya natin ang trahedya ng nakaraang buhay. Ilang salita lang yun, pero sapat na para mapamulat ang mga mata ko mula sa pagkalito. Ha, ate, isa kang reincarnator. Sige na, isang transmigrator. At isang reincarnator. Nagsama na ang dalawang henyo sa iisang lugar, ika nga. Tumingala ako at tumingin kay Gu Qingun. Tumingin din sa akin si Gu Qingun. Sa nakaraang buhay ko, nagising ang aking talento bilang beast tamer. Inugol ko ang lahat ng aking lakas at yaman para lang marating ang level ng isang beginner beast tamer. Hanggang sa edad na 40, nang lumipat ako sa Vitality Martial Arts, saka lang ako nakapasok sa Imperial Realm. At naging ika-8 Peerless Empress ng Imperyo. Pero sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang magandang panahon. Sa huling laban, doon ako namatay. Pero hindi ko alam kung bakit, noong malapit na akong mamatay, bigla akong nabuhay muli at bumalik sa aking senior high school. Sa pagkakataong ito, hindi ko natatahakin ang landas ng pagiging beast tamer. Ang paggawa ko ng kontrata sa iyo ay para lang pagtakpan ng mga bagay-bagay. Gugugulin ko lahat ng pera at lakas ko sa Vitality Martial Arts. Tungkol naman sa iyo, kahit hindi kita mabibigyan ng mga mamahaling kayamanan para sa iyong paglaki. Pero aalagaan kita habang buhay hanggang sa katapusan mo. Hindi ko kailanman inisip na balang araw, sasabihin mismo sa akin ng campus crush ang mga salitang aalagaan kita habang buhay. Kung dati ito, hindi ako mag-aatubiling pumayag agad. Pero ngayon, parang may 1,000 kabayong nagkakarera sa isip ko. Mukhang malaki ang tsansa na pababayaan na lang talaga ako. Kung ganun, mas mabuti pang kumain na lang. Kaya naman, ibinuka ko muli ang bibig ko kay Gu Qingun.
Natigilan si Gu Chingun sa naging reaksyon ko. Hindi niya akalain na ganito karami ang nasabi niya sa isang ahas. Hay, bahala na. Kumain ka na kung gutom ka. Sabi niya habang naglalagay pa ng ilang piraso ng hipon sa harap ko. Pagkatapos ay nagsimula na siyang manood ng telebisyon. Ayon sa ulat ng aming reporter, sa lungsod ng Linan, may isang mutated beast na matagumpay na nakaabot sa antas na Beast King. Labis na tumaas ang lakas nito. Maaari itong magdulot ng matinding pinsala sa depensa ng lungsod ng Linan. Bukod dito, isang paalala sa lahat ng mga awakened sa lungsod ng Linan na nangangaso sa labas. Ang mga nasa antas na Beast King ay kayang mag-anyong tao. Mag-ingat sa mga estranghero kapag nangangaso sa kaparangan. Habang pinapakinggan ang balita sa telebisyon, hindi ko mapigil ang huminto sa pagkain ng hipon. Antas na Beast King, kayang mag-anyong tao. Dahil sa sobrang pananabik, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Samantala, nagsimula namang magsalita mag-isa si Gu Chingun habang nakatingin sa telebisyon. Sa mundong ito, ang mga mutated beast ay nahahati sa 9 na antas. Na tumutugma sa 9 na antas ng mga mandirigma, at ang isang mutated beast na aabot sa antas na Beast King ay kailangang magkaroon ng vitality value na hindi bababa sa 1 milyon. Napatingin ako sa aking 0.22 na vitality value at bigla akong hindi nakapagsalita. Sa bilis ng pagtaas ng aking vitality value ngayon, para maabot ang 1 milyong vitality na kailangan para mag-anyong tao, kailangan kong maghintay ng 10,000 taon. Nang maisip ko ito, bigla akong nakaramdam ng pagkadismaya. Pero buti na lang at may suporta ako mula sa system. Una, magtatakda ako ng maliit na layunin para sa aking sarili. Lalamunin ko ang lahat para maging isang Beast King. Kaya naman, ipinagpatuloy ko ang paglamon sa mga hipon. Lumipas ang 3 araw na ganito ang ginagawa ko. Sa wakas, narinig ko na ang unang evolution prompt ng system. Maituturing na nagampanan na ng mga hipon na ito ang kanilang misyon. Kung ganoon, wala nang dapat ipag-alinlangan pa. Mag-evolve na agad. Nagsisimula na ang unang ebolusyon. Ang ebolusyon na ito ay magtatagal ng 4 na oras, kasabay ng paghina ng boses ng system. Sa sumunod na sandali, nagdilim ang paningin ko at nakatulog ako ng mahimbing. Nang magkamalay akong muli, mula sa coffee table sa sala ay nasa loob na ako ng kwarto ni Gu Chingun. Ang mahaba kong katawan ay nakapulupot sa isang sapin. Mas lumaki ng isang buong bilog ang katawan ko kumpara sa 3 araw na nakalipas. Pati ang haba ko ay umabot na sa 30 sentimetro. Pinakain ulit ako ni Gu Chingun ng hipon. Ngunit pagkatapos ng isang kagat, walang nagbago sa system. Mukhang hindi na kayang magbigay ng vitality value ang hipon. Agad kong iniluwa ang hipon na nasa bibig ko. Dahil sa biglaan kong reaksyon, napakunot ang kilay ni Gu Chingun. Walang malay niyang kinuha ang hipon at inamoy ito. Pero wala namang kakaibang amoy. Nagsawa na kaya siya rito. Kumuha ulit si Gu Chingun ng isang piraso ng baka na may dugo pa at inilagay sa harapan ko. Hindi ako nagatubili. Agad kong ibinuka ang aking bibig at nilamon ng karne. Congratulations, host, sa paglamon ng sariwang baka. Nakatanggap ng 0.21 vitality value. Malinaw na mas mataas ang vitality value na kayang ibigay ng baka kumpara sa hipon. Tahimik niya akong pinanood habang inuubos ang karne. At tumingin pa ako sa kanya na parang humihingi pa. Agad na unawaan ni Gu Chingun ang ibig kong sabihin. Lumingon siya at sinabihan ng kanyang ina na damihan ang binibaylang karne simula ngayon. At ipaghanda rin ng kaunti itong alaga ko. At ganoon na nga, lumipas ang 6 na payapang araw. Araw-araw, walang palya, may pumapasok na 1.5 vitality value. Mabilis na umabot sa 10 ang aking vitality value. Naabot na ng vitality value ang kasalukuyang limitasyon. Mangyaring simula ng ikalawang ebolusyon sa lalong madaling panahon. Mga kinakailangan para sa ikalawang ebolusyon. Sa kasalukuyan, kulang pa ng 1 evolution point. Ang mga evolution point ay makukuha lamang sa pamamagitan ng paglamon sa mga pambihirang bagay. Saan naman ako makakahanap niyan? Sa kasalukuyan kong lakas at laki. Kahit anong buhay na nilalang ang makasalamuha ko sa labas. Malamang kayang-kaya nila akong patayin sa isang iglap. Baka sa huli, ako pa ang maging evolution point ng iba. Kung kailan hindi ko na alam ang aking gagawin. Bigla kong narinig na nagpapalong si Gu Chingun sa kanyang ina. Nakatanggap ako ng abiso mula sa eskwelahan. Mag-oorganisa ang eskwelahan ng isang actual combat training ngayong araw. Kailangang sumali ng buong klase sa simulated training grounds. Huwag niyo na akong hintayin para sa hapunan. Ang hindi ko inaasahan ay, bigla na lang akong binuhat ni Gu Chingun at isinilid sa kanyang bag. Yun pala, sasali siya bilang isang Beastmaster. Kaya kailangan niyang dalhin ang kanyang Spirit Beast. Biglang nagningning ang mga mata ko. Actual combat training. Ibig sabihin, magkakaroon din ng mga kakaibang halimaw. Ito na ang pagkakataon ko para sa pangalawang ebolusyon. Muling binuksan ang zipper. Nakarating na si Gu Chingun sa kanilang silid-aralan. Bago pa man ako makakilos, isang pares ng magiliw na kamay ang dumampot sa akin at niyakap ako. Kasunod nito, isang mahinang halimuyak ng dalaga ang dumampi sa aking dila. Mahigit 10 araw pa lang ang nakalilipas. Pero ang laki na ng inilaki ni Xiaobei. Ang kinis din ng mga kaliskis niya. Halos ayaw na akong bitawan ng best friend ni Gu Chingun na si Su Naiyangzai habang hinahaplos ako. Hindi ko rin alam kung anong nangyayari. Medyo mabilis nga siyang lumaki. Pagkatapos ay ipinatong din ni Gu Chingun ang kanyang kamay sa aking katawan at hinaplos-haplos ako. Pero medyo maliit pa rin siya.
Kung isasama natin siyang lumaban ng ganito, baka hindi pa siya sapat na pantanggal tinga ng ibang mga kakaibang hayop. Habang sila'y nag-uusap, isang malalim na angle ang narinig mula sa labas ng pinto. Naaga ang atensyon ng lahat. Isang binatilyong may dilaw na buhok, na may akay-akay na leon na may pulang-pula na katawan at nag-aapoy na kiling ang pumasok. Lumingga-lingga ang binatilyo at umismed ng may paghamak. Ang leon sa kanyang tabi ay umungal din na parang makina ng V8. Lahat ay natigilan sa kanilang presensya at hindi nang ahas na magingay. Si Wang Shihu ay mayabang na nakangisi. Pagkatapos ay naglakad siya palapit kina Gu Qingan at Su Naiyangzai. Qingan, tingnan mo, ano sa tingin mo sa espiritong hayop ko? Isang purong lahi na fire main flame devo uring lion. Ginestusan ng tatay ko ng 500,000 para lang mabili ito sa isang subasta. Kaya mong bumili ng espiritong hayop na nagkakahalaga ng 500,000. Pero hindi mo kayang bumili ng spirit pouch na 1,000 lang ang halaga. Nagdadala ka ng leon sa loob ng classroom. Hindi mo ba nakikitang natatakot ang ibang mga estudyante? Isa lang naman siyang first rank beast soldier sa ngayon. Kailangan ba talagang ipagyabang yan? Matatalim ang mga salita ni Su Naiyangzai. Hindi niya binigyan ng kahit katiting na respeto si Wang Shihu. Tiningnan ni Wang Shihu si Su Naiyangzai nang may paghamak, at muling ibinaling ang kanyang tingin sa ahas na may puting kaliskis sa mga braso ni Gu Qingan. Ito ba ang espiritong hayop mo? Hindi sa nangingialam ako, ha? Pero ang unang espiritong hayop ng isang Beastmaster ang pinakamahalaga sa lahat. Bakit basta ka nalang pumirma ng spirit contract sa isang ahas na may puting kaliskis? Kung hindi ka makahanap ng angkop, sana sinabi mo sa akin. Pwede kong sabihan si Papa na ihanap ka ng mas magandang espiritong hayop. Umiling si Gu Qingan at sinabing, huwag na. Pagkatapos ay tumalikod siya habang yakap ako at naglakad palabas ng classroom. Naiwan si Wang Shihu at ang kanyang leon na tulala sa hangin. Simulation Training Ground. Matapos ipaliwanag ng class advisor ang mga dapat tandaan, pumili ang lahat ng angkop na sandata at baluti at pumasok na sila. Kung titingnan ng paligid, wala naman itong pinagkaiba sa isang ordinaryong gubat. Pero habang palalim sila ng palalim, ang mga kaklaseng dating magkakasama ay unti-unting nagkahiwa-hiwalay. Si Su Naiyangzai, na walang kinatatakutan sa labas, ay biglang naging napakatahimik ngayon. Hawak-hawak niya ako, habang marahan siyang kumakapit sa braso ni Gu Qingan, maingat na naglalakad pasulong. Siguro dahil ito sa likas na talento ng mga ahas, ito ay nagagawa kong gamitin ang pang-amoy, para halos matukoy ang mga bagay sa paligid. Mayroong 3 amoy na nagpapakaba sa akin. Ibig sabihin, hindi pa gaanong mapanganib ang lugar na ito. Nang lumingon ako at nakita ang determinasyong lumaban sa mga mata ni Gu Qingan, napanatag din ang loob ko. Isang biglaang sitsit ang bumasag sa katahimikan. Nang makita niyang nakatitig akong mabuti sa isang lugar, si Gu Qingan ang unang kumilos, at bigla niyang iwinasiwas ang kanyang pulso. Ang sibat na dating nasa kanyang tabi ay biglang nagpakita ng talem. Itinutok niya ang dulo ng sibat sa isang palumpong sa tabi nilang dalawa. Sa sumunod na sandali, isang gagambang puro itim, na may habang higit sa 40 sentimetro, ang sumugod palabas mula sa palumpong at tumalon ng mataas papunta sa akin. Kasabay ng biglaang paninigas ng katawan ko, narinig ko ang tili ni Su Naiyangzai. Bago pa man ako makagawa ng kahit anong kilos, isang aloy na sibat ang biglang humarang. Sa sobrang bilis nito, lumikha pa ito ng tunog na sumisibad sa hangin. Isang swak lang ang narinig. Ang higanteng gagamba na kanina'y puno ng galit na gustong lumamon sa akin, ay namatay sa ilalim ng sibat ni Gu Qingan. Ang buong proseso ay napakakinis at walang anumang pag-aatubili. Ngayon lang ako tunay na naniwala na si Gu Qingan ay totoong reinkarnasyon ng isang empress. Ang ganitong klase ng katatagan ay hindi karaniwan para sa isang high school na babae. Dahan-dahan akong gumalaw at gumapang papalapit sa katawan ng Black Stripe Wolf Spider. Sinasabi sa akin ng aking kutob na maibibigay sa akin ng Black Stripe Wolf Spider na ito ang kailangan ko. Walang pag-aalinlangan, ibinuka ko ang aking bibig at kinagat ang isa sa mga paa nito. Pucha, lasang manok. Kasabay nito, tumunog din ang notification ng system. Pinabati kita, host, sa paglamon sa halimaw na Black Stripe Wolf Spider. Nakakuha ng 0 puntos ng dugo at enerhiya. Nakakuha ng 0.14 na evolution points. Totoo nga, nakakakuha pala ako ng evolution points. Hindi ko maiwasang matuwa sa aking puso. Ang isang paa ng gagamba ay kayang magbigay ng 0.14. Kapag kinain ko lahat ng paa ng gagamba, sapat na ang evolution points na kailangan para mag-upgrade. Kainan na, sunod-sunod kong nilantakan ang lahat ng 8 paa ng gagamba. Sa wakas, nagiba na ang tunog ng system notification. Congratulations, host, natugunan mo na ang mga kondisyon para sa ikalawang ebolusyon. Nais mo bang simulan ang ebolusyon? Simulan. Agad na may naramdaman akong init na damaloy mula sa loob ng aking katawan. Para bang kumukulo ang dugo sa buong katawan ko. Bilang isa sa mga kinatawan ng mga hayop na may malamig na dugo. Pakiramdam ko ngayon ay parang sisubog na ang aking katawan. Inilahad ni Su Naiyangzai ang kanyang kamay para buhatin akong muli. Ngunit pagdampi pa lang ng mga daliri niya sa aking balat, napasinghap siya at bigla na lang binawi ang kanyang kamay. Ang init. Anong nangyayari kay Xiaobei? Hindi kaya siya nalasan, ngunit bahagyang kumunat ang noo ni Gu Qingan. Pinigilan niya ang balak ni Su Naiyangzai na galawin ako.
Paalang ng gagamba ang kinain ni Xiaobei, kaya malamang hindi iyan lason. Malamang ay, magbabagong anyo na siya. Sa paggalaw ko, may isang layer ng medyo transparent na kaliskis ang nagsimulang matanggal. Habang lalong lumalakas ang paggalaw ko, mas dumarami rin ang mga natatanggal na kaliskis. Pagkalipas ng ilang minuto, datang parang nakakapaso na pakiramdam sa buong katawan ko ay dahan-daang hamupa. Hanggang sa tuluyan itong nawala, nakahinga ako ng maluwag, kumpleto na ang ebolusyon, kabuo ang evolution points na nagamit, 1. Congratulations, host, sa pagkumpleto ng iyong ikalawang ebolusyon. Kahit na nagdusa ako ng husto, pero sulit naman ang lahat ng ito. Ibig sabihin, maaari na akong magpatuloy sa pagkain para mag-evolve. Magpatuloy na tayo sa loob. 4 na oras lang ang pagsubok. Kailangan kong makuha ang unang pwesto sa klase na ito. Para ba yun sa Chi and Blood Pill? Habang patuloy na lumalakas ang Spirit Beast at ang Master nito. Hindi ko inaasahang unti-unti ko nang nararamdaman kung ano ang iniisip ni Gu Chingun. At saka, ang amoy na medyo malabo noon. Sa pagkakataong ito, mas tumpak kong nararamdaman ang lokasyon ng halimaw. Ito ang isa pang pagbabagong dala sa akin ng pangalawang transformasyon. Lubos na pinalakas ang aking mga pandama. Sumusunod sa likuran ko sina Gu Chingun at Su Naiyangzai. Nagsimulang maganap ng madalas ang mga labanan sa gubat na ito na hindi naman gaanong makapal. Walang habas na pinapatay ni Gu Chingun ang mga mababang antas na halimaw. Si Su Naiyangzai naman ay nakabuntot lang sa likuran. Pagkatapos kong kainin ng isang kunong itim ang balahibo at may mga matang kulay dugo. Ginamit ko ang evolution points para i-upgrade ang evolution tree branch. Digestion enhancement. Pero bago pa ako makakain ulit, isang anunsyo ang umalingaw-ngaw mula sa kalangitan na nagsasabing tapos na ang praktikal na pagsasanay. Makalipas ang mahigit kalahating oras, dinala ako ng 2 babae pabalik sa reception center. Nang makita ni Wang Shihu ang 2 babae na pumasok, dali-dali siyang sumalubong. Chingun, nakakuha ako ng 177 puntos. Ang pinakamataas na nakuha ng iba ay 45 puntos lang. Ano sa tingin mo? Ang galing ko, di ba? Habang nagsasalita si Wang Shihu, may halong pagmamalaki at pag-asa sa kanyang mga mata. Malinaw na gusto niyang makuha ang papuri at paghanga ni Gu Chingun. Pero, wala namang pakialam si Gu Chingun dito. Nang marinig niya ang numerong 177, palihim siyang nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ay malamig na ulang ang isinagot niya. At pumunta na para isumite ang sarili niyang battle video. Inirapan naman ni Su Naiyangzai si Wang Shihu. Sa isang high-level spirit beast na binili ng tatay mo, yan lang ang nakuha mong puntos. May gana ka pang magyabang, ha? Nang marinig ang sinabi ni Su Naiyangzai, tila napaikan si Wang Shihu. Kahit pa umasa ako sa tatay ko para makuha ang score na to. Ito pa rin ang pinakamataas na score sa klase. Isang mapanuyang tawa ang binitawan ni Su Naiyangzai. Ikaw lang talaga ang kayang maging ganyang kakumpiyansa. Dahil ganyan pala kakumpiyansa si Young Master Wang. Bakit hindi tayo pumusta? Kung ikaw ang may pinakamataas na score, ibibigay ko sa iyo ang isang Chi and Blood Pill. At 2 mixed blood pills na para sa mga spirit beast. Pagkasabi niyon, hindi napigilan ni Wang Shihu na humalakhak ng malakas. Sa buong klase, kayo na lang ni Chingun ang hindi pa nagsusumite ng video. Yung white-scaled snake na contract ni Chingun. Imposible. Para naman sa'yo, kahit na medyo malakas ka. Pero bilang isang babae, gaano ka man kalakas, matatalo mo ba ang aking Fire Main Flame Swallow ang Lion? Sige, pumupusta ako. Kung matatalo ka, kailangan mong ibigay sa akin ang WeChat account ni Chingun. Punong-puno ng kumpiyansa si Wang Shihu. Muling lumitaw ang isang mayabang na ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit sa sumunod na sandali, narinig ang boses ng class advisor. Gu Chingun, 234 na puntos. Lahat ay napatingin sa direksyon ng class advisor. Ang dating napakakumpiyansang ngiti ni Wang Shihu ay biglang nanigas. Pagkatapos tumawa ng mahina ni Su Naiyangzai, inilahad niya ang kanyang kamay kay Wang Shihu. Young Master Wang, ang natatalo sa pastahan ay dapat marunong tumanggap. Kalimutan mo, pumayag ka sa pastahan sa harap ng napakaraming tao. Hindi ka naman siguro babawi, di ba? Unti-unting nanigas ang ekspresyon ni Wang Shihu. Instinctively, gustong questionin ni Wang Shihu ang narinig. Pero paglingon niya, sinalubong siya ng mga tingin ng buong klase. Huwag kang mag-alala, ilang pile doors lang naman yan. Hindi naman ako ganoon kababa para hindi to pa rin ang pustahang pinasok ko. Pagkatapos, inilabas ni Wang Shihu ang mga pile doors at inihagis kay Su Naiyangzai. Tabla na tayo, kahanga-hanga talaga ang pagiging galante ni Young Master Wang. Mga pile doors na nagkakahalaga ng 4,000, basta na lang ibinigay. Isiniksik ni Su Naiyangzai ang hawak niyang Chi and Blood Pills kay Gu Chingun. Binuksan niya ang zipper ng bag ni Gu Chingun. Hawak ang mixed blood pill, iwinagayway niya ito sa harap ko. Xiaobei, tingnan mo kung anong nakuha ni ate para sa'yo. Sadyang napakasensitibo ko sa mga amoy. Sa sandaling nabuksan ang zipper ng bag. Isang alon ng mabangong amoy ang sumalubong sa akin. Ang matinding pang-akit ay tila nagpawala sa aking katinoan. Nang walang anumang pag-aalinlangan, ibinuka ko ang aking bibig at mula sa kamay ni Su Naiyangzai. Nilunok ko ng buo ang pile doors na kulay matingkad na pula. Sandali, masyadong mababa ang iyong chi at dugo, hindi mo pwedeng kainin ang mixed blood pill.
Hindi pa natatapos magsalita si Go Chingun ay natapos ko ng lumunok. Sa sumunod na sandali, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng init at pamamaga ang bumalat sa akin. Pinabati kita, host, sa paglunok ng mixed blood pill. Nakatanggap ng 28 puntos ng chi and blood value. Nakatanggap ng 12 evolution points. Ang biglaang pagtaas ng chi at dugo. Tila sisibog ang buong katawan ko dahil dito. Sa isang iglap lang, nalaman ko na kung wala akong gagawin, maaaring sumabog ang katawan ko anumang oras dahil sa lakas ng gamot. Gamitin ang evolution points para buksan ang sangay ng evolution tree, digestion enhancement. Pinawasan ng 5 evolution points. Sangay ng evolution tree, digestion enhancement, level up. Habang ang enhanced digestion ay itinaas sa level 3. Ang dating nagwawalang bisa ng gamot ay agad na nakontrol. Nang makita ang aking itsura na nahihirapan, natatarantang humingi ng tawad si Suna Yangzai. Samantala, si Go Chingun na nakatayo sa tabi ay bahagyang naguguluhan. Halatang labis na nahihirapan dahil sa kabusugan. Hindi lang ito nawala sa loob ng 2 o 3 segundo. Bagkus, naging masaya at nasasabik pa ito. Ang bisa ng mixed blood pill ay nasipsip na nito. Kahit na si Go Chingun ay malawak ang kaalaman sa kanyang nakaraang buhay. Sa sandaling ito ay hindi niya maiwasang mamangha. Ang puting ahas na may kaliskis na hindi niya sinasadyang mapili, ay tila hindi kasing simple tulad ng itsura nito. Nakakaintindi ng tao, napakalakas kumain, at may pangalawang pagbabagong anyo. At kaya pa nitong piliting sipsipin ng isang mixed blood pill kahit na napakababa na ng kanyang puwer at dugo. Nang maisip ito, lumingon si Go Chingun at humingi sa staff ng ilang mga tira-tirang parte mula sa mga mababang ranggong mutant beast. Pinuno niya ang storage ring ni Suna Yangzai hanggang sa wala nang mailagay. Saka lang umuwing kontento ang dalawa. Ang natitirang bisa ng mixed blood pill ay nagpatulog sa akin ng mahimbing ng halos buong hapon. Pagkagising ko, nakauwi na pala kami sa bahay. Pagmulat ko, nakita ko si Go Chingun na nakaupo ng nakakrus ang mga binti sa kama, na nakaharap ang 5 sentro sa langit. Isang itsura ng pagpapaikot ng enerhiya at pagsipsip ng spiritual chi. First rank martial artist, tagumpay. Hindi ko inaasahan na ganoon kabilis tumaas ang lakas ni Go Chingun. Habang ang lahat sa klase ay natigil pa rin sa apprentice realm. Matagumpay na siyang nakapasok sa martial artist realm. Kung ikukumpara, ang aking queer at blood value ay halos umabot lang sa 29.7. Malayo pa sa 100 puntos na kailangan para sa pangatlong evolution. Kailangan kong magpatuloy sa pagkain para mag-level up. Diretso kong ibinuka ang aking bibig kay Go Chingun. Gutom ka na kagad, itinaas ni Go Chingun ang kanyang kamay at pinunasan ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Pagkatapos ay bahagya niyang itinaob ang kanyang kamay. Naglabas ng liwanag ang storage ring. Isang hita ng beast na kasing laki ng kamao at may kaliskis ang inilagay sa aking harapan. Matapos maabot ng aking enhanced digestion ang level 3, kapansin-pansing lumakas ang aking gana sa pagkain. Ang hita ng beast sa aking harapan, na tila tumitimbang ng isang gin, ay nilamon ko ng buo sa isang subo. Congratulations, host, sa paglamon sa 3-colored blade lizard. Nakatanggap ng 2.7 queer at blood value. Ang 2.7 queer at blood value ay tiyak na hindi maliit na halaga. Katumbas na iyon ang kinakain ko sa isang buong araw noon. Pero sa sandaling ito, pakiramdam ko'y gutom na gutom pa rin ako. Gusto mo pa? Naramdaman ni Wan Chingun ang emosyon ko kaya bahagya siyang nabigla. At di nagtagal, nagkaroon siya ng interes. Mula sa kanyang storage ring, kumuha siya ng isa pang piraso ng karne ng halimaw na mas malaki pa kaysa kanina. Hindi ako nagdalawang isip, ibinuka ko ang aking bibig at nilamon ng buo ang karne. Binabati kita, host, sa paglamon sa Hanyan Turtle. Nakakuha ka ng 3.4 na chi and blood value. Nakakuha ng 0.9 na evolution points. Binabati kita, host, na-unlock mo ang isang sangay ng evolution tree, ang Rock Armor Defense. Isang bagong sangay ng evolution tree. Bigla akong natuwa dahil sa nangyari. Para sa isang kakayahang kayang magligtas ng buhay ko sa mga kritikal na sandali. Hinding-hindi ko ipagdadamot ang aking evolution points. System, magdagdag ka ng points. Pagkatapos ma-activate ang Rock Armor Defense, wala akong naramdamang kakaiba. Naramdaman ko lang ang pangingilig sa ilalim ng aking mga kaliskis. Dahan-dahan, kumalat ang pakiramdam na ito sa buong katawan ko. Sa ibabaw ng aking katawan, mayroong isang mahinang enerhiya na patuloy na dumadaloy. Kapag may ataking nakasira sa depensa ng aking mga kaliskis, lalaban na nito ng enerhiyang ito. Sa loob ng 10 araw, tuluyang nabago ang aking attribute panel. At base sa bilis ng pagkuha ko ng chi and blood value ngayon, ilang araw na lang, maaabot na ng chi and blood value ko ang kailangan para sa ikatlong ebolusyon. Pagkatapos nito, nakuha ni Go Chingun ang medalyon ng isang first rank na martial artist. Pero sa halip na matuwa, nag-alala pa siya. Kahit na ang isang first rank na martial artist ay may 1,000 alliance coins kada buwan. At isang subsidiya na isang chi and blood pill. Pero mas marami pa ang kakailanganing resources para sa cultivation. Para masigurado na hindi babagal ang pagtaas ng kanyang chi and blood value. Kailangan niya ng kahit isang chi and blood pill kada 3 araw para mapanatili ito. Pero pansamantalang lunas lang yan. Ang tanging paraan ay ang pumunta sa wasteland para manghuli ng mga mutated beast. Para kumita ng sapat na pera para sa kanyang cultivation. At ang tinatawag na wasteland
ay ang mga lupaing sinakop ng mga mutated beast pagkatapos ng sakuna. Kahit na may mga yumaman ng husto mula sa wasteland. Pero tulad ng kasabihan, ang malaking kita ay may kasamang malaking panganib. Mas madalas ang mga bali-balita tungkol sa mga martial artist na nasasaktan o namamatay sa wasteland. Kung makaka-breakthrough ka lang sana sa pagiging beast soldier. Pagdating ng panahon, pwede na rin akong kumuha ng pagsusulit para maging beast tamer. Magkakaroon na naman ako ng dagdag na kita kada buwan. Sabi ni Gu Chingun habang nakatingin sa akin na parang kinakausap ang sarili. At sa ganoong takbo ng 3 kainan sa isang araw, walang tigil akong kumain sa loob ng 3 pang araw. Ang aking chi value ay umabot na naman sa pinakamataas na limitasyon para sa kasalukuyang antas. Binabati kita, host, sa paglamon sa Tricolor Blade Lizard. Nakakuha ng chi value na 2.4. Nakakuha ng evolution point na 0.5. Ang mga kondisyon para sa ikatlong evolusyon ay natupad na. Simulan na agad ang evolusyon. Ang init na nakakapaso ngayon ay mas matindi pa kaysa sa nakaraan. Ang dating puting kaliskis ay tila nasusunog. Nagsimula nang mamula ang mga ito. Nagsimula na ring lumabo ang aking kamalayan. Nang halos hindi ko na makayanin. Napansin ni Gu Chingun na may kakaiba sa akin. 3 pagbabagong anyo, paanong posible yan? Kahit na si Gu Chingun ay umabot sa antas emperador sa kanyang nakaraang buhay at marami nang nakita. Ang mga mutated beast na kayang kumumpleto ng 3 pagbabagong anyo ay mabibilang lang sa isang kamay. At lahat sila, walang exception, ay nasa antas ng Beast Emperor. Pero kahit na nagulat siya, nanatiling kalmado pa rin si Gu Chingun. Sa isang iglap lang, isang mixed blood pill ang lumitaw sa kanyang palad. Bago pa ako makatanggi, walang sabi-sabing isinubo niya ang mixed blood pill sa bibig ko. Habang natutunaw ang mixed blood pill sa bibig ko, muling bumalik ang pakiramdam na parang sisibog ang aking lakas. Pero pagkatapos noon, unti-unting nawala ang init na nakakapaso. Ang lahat ay bumalik sa puntong kaya ko nang tiisin. Pakalipas ang ilang minuto, muling narinig ang tunog mula sa system. Binabati kita, host, sa pagkonsumo sa mixed blood pill. Nakakuha ng 20 puntos ng chi value. Nakakuha ng 8 puntos ng evolution point. Binabati kita, host, sa pagkumpleto ng iyong ikatlong evolusyon. Habang tinitingnan ng puting ahas sa kanyang harapan na may habang 2 metro at matatalim na mga mata. Nagpakita si Gu Chingun ng isang ekspresyon na hindi makapaniwala. Naging beast soldier na agad ng ganito kabilis. Ang bilis ng iyong pagunlad. Kahit ikumpara sa akin, hindi ka nagpapahuli. Sa mga sandaling iyon, magkahalo ang nararamdaman ni Gu Chingun. Sa nakaraang buhay niya, itinoon niya ang 20 taon sa pag-aaral ng sining ng beast taming. Pero ang naging resulta ay isang malaking kabiguan. Sa buhay na ito, tinahak niya ang landas ng blood chi martial arts mula pa sa simula. Hindi niya inasahan na ang isang puting ahas na basta niya lang pinili ay magbibigay pala sa kanya ng ganito kalaking sorpresa. Sumagi pa nga sa isip ni Gu Chingun na muling tahakin ang landas ng beast taming. Pero agad din niyang itinanggi sa sarili ang ideyang iyon. Umiling siya at napangiti na lang sa sarili. Ang pag-focus sa blood chi martial arts ay tiyak na magdadala sa akin sa pagiging isang martial emperor. Pero sa bilyon-bilyong spirit beast, iilan lang ang posibleng umabot sa antas ng beast god. Ang limitasyon ng lahi ng white-scaled snake ay talagang nakatakda na. Pero kung magiging beast soldier ako, sapat na yun para makapasa sa beast tamer assessment. Biglang nag-isip si Gu Chingun, nagniningning ang kanyang mga mata. Nagpasya siyang sabay na sanayin ang chi blood martial arts at ang pagiging beast tamer. Pagkatapos magrehistro at maghanda, isang tao at isang ahas ang dinala ng staff sa kagubatan para sa combat training. Sa sandaling pagtapak ko sa kagubatan, napansin ko agad ang pagbabago sa amoy sa hangin. 4 na amoy ng beast soldier level na nanggagaling sa iba't ibang direksyon. Nagbigay ito sa akin ng pressure na mahirap ipaliwanag. Xiaobai, subukan mo lang, huwag mong pilitin ang sarili mo. Sabi ni Gu Chingun habang ipinapatong ang isang kamay sa ulo ko. Naaalala ko pa noong nakaraang buhay ko, 4 na beses siyang kumuha ng beast tamer assessment. At lahat ng mga halimaw na dinala rito ay galing sa wastelands. Pagkatapos, mabilis akong gumalaw patungo sa direksyon ng pinakamahina sa 4 na amoy. Hanggang sa makarating ako sa isang lugar na may mababang mga palumpong. Isang malakas na amoy ang sumalubong sa akin. Habang sinusubukan kong hanapin ang eksaktong pinagtataguan ng kalaban, isang tibo ng buntot ng alakdan ang biglang tumusok ng buong lakas sa ulo ko. Sa sobrang bilis, halos hindi na ako nakapag-react. Ang nagawa ko lang ay kusang umurong. At sa gayon ay muntik-muntikan kong naiwasan ang tusok ng buntot na iyon. At doon ko nakita ng buo ang hitsura ng kalaban ko. Isang nilalang na may habang mahigit 50 sentimetro. Itim na itim ang buong katawan na may isang pares ng malalaking sipit sa harap. Isang nakataas na tibo na may kulay ginto at pula. Shit, isang poison enemy king pala to. Mahirap kalabanin ng isang to. Hindi lang maganda ang depensa nito. Mas mapanlinlang pa ang nakal-alasong tibo sa dulo ng buntot nito. Sa ilalim ng level ng beast soldier, kapag nataman ka nito, tiyak na mamamatay ka o mababalda. Ang staff na nagbabantay sa gilid ay pinapanood ang paghaharap ng ahas at ng alakdan mula sa malayo. Dali-dali niyang pinayuhan si Gu Chingun na palitan na lang ang kalaban ng alaga niya. Pero malinaw sa isip ko. Mataas ang attack pero mababa ang health ng alakdan na to. Kung pipili ako ng ibang kalaban, baka mas mahirapan lang ako. At saka, napakabagal nito.
Bawat pag-atake ng tibo nito, kailangan pa nitong mag-ipon ng lakas para sumugod ulit. Sa maikling paghaharap namin, nalaman ko na agad ang kahinaan niya. Kaya bigla kong ibinuhos ang lakas ko. Ang payat kong katawan ay direktang sumugod patungo sa Poison Enemy King. Nang makita ito, muling tumusok gamit ang tibo nito ang Poison Enemy King. Buti na lang, handa na ako sa pagkakataong ito. Biglang huminto ang katawan ko, at muntik-muntikan kong naiwasan ang tibo. At pagkatapos, biglang bumilis ang kilos ko. Ibinuka ko ang bibig na parang lalamunin siya ng buo. Nang makita ng Haring Dudi na sumablay ang atake ng Stinger sa buntot niya, agad niyang iwinasiwas ang kanyang malalaking sipit para ipitin ako. Sa sumunod na segundo, inihampas ko ang aking buntot na parang isang latigo. Tinamaan nito ang tagiliran ng Haring Dudi. Dahil hindi siya handa, direkta siyang tumilapon. Sinubukan ng Haring Dudi na tumayo para umatake ulit, pero mabilis na akong pumulupot sa kanya. Ang mahigit 120 puntos ng aking blood energy ay patuloy na gumamit ng puwersa. Unti-unting narinig ang tunog ng pagbasag ng baluti sa katawan ng Haring Dudi. Mula sa aming pagkikita hanggang sa matapos ang laban, wala pang kalahating minuto. Dahil sa sobrang bilis ng laban, tulala ang staff na nanunood. Mukhang masyadong matalino itong white scale snake mo. Matapos kong makumpirma na tuluyan ng patay ang Haring Dudi, ibinuka ko ang bibig at nilamon ng isa sa kanyang mga sipit. Binabati kita, host, sa paglamon sa Beast Soldier level na Haring Dudi. Nakakuha ng 5.4 na blood energy, nakakuha ng 1.2 evolution points. Binabati kita, host, sa pag-unlock ng hindi pa naiilawang sangay ng evolution tree. Lason, gaya ng inaasahan, posible nga. Ang paglamon ng mga nilalang na may espesyal na katangian ay magbibigay ng sangay sa evolution tree. Ako lang mag-isa ang lumaban sa buong pagkakataon. Mula simula hanggang dulo, hindi man lang kumilos si Guchingon. Siyempre, pasado ang pagsusulit. Matapos ubusin ang natitirang bahagi ng Haring Dudi, patagumpay ding nakuha ni Guchingon ang kanyang Junior Beast Tamer Certificate. Tinitigan ako ng staff mula ulo hanggang paa. Lumingon siya at tinanong si Guchingon kung ibinebenta ba itong white scale snake. Handa raw siyang magbayad ng 50,000. Nang marinig ko ang halagang iyon, hindi ko maiwasang magulat. Grabe, ganito na ba ako kamahal ngayon? Noong una, ang presyo ko lang ay 9.9 at may kasama pang isang malaking pakete ng hipon. Sa loob ng 2 linggo, tumaas ito ng 5,000 beses. Pero walang bahid ng emosyon sa mukha ni Guchingon. Umiling lang siya, sinubukan pa siyang kumbinsihin ng staff. Kinawian ako ni Guchingon. Xiaobay, uwi na tayo. Ang ikinagulat ko ay, sa harap ng 50,000 alliance coins, si Guchingon ay hindi man lang nag-alinlangan. Tila naramdaman niya ang iniisip ko. Lumingon si Guchingon at tumingin sa akin. Kahit na mataas ang alok na 50,000, sapat na para matustusan ang mga gastusin ko bilang isang first hanggang second rank na martial artist. Pero sa huli, ikaw pa rin ang spirit beast ko. At ako yung tipo ng tao na hindi kailanman ipagkakanulo ang mga kasama ko sa laban. Sa mga sumunod na araw, ito ay muling naging araw-araw na walang tigil na pagsasanay. Matapos mag-breakthrough bilang isang martial artist, ang mga training resources na kailangan ni Guchingon ay lalong dumami. At ang mga nakukuha niyang supply ay unti-unti nang hindi makasabay sa kanyang pagkonsumo. Sa wakas, matapos ang isang buwan ng may sensinang pagsasanay, nagpa siya si Guchingon na isama ako papunta sa wasteland. At sa mga sandaling iyon, ang aking chi and blood value ay lumagpas na sa 500. Matapos ihanda ang mga kinakailangang sandata at proteksyon, inilagay ako ni Guchingon sa loob ng nulling bag. Matapos magpaalam sa kanyang mga magulang, sumakay na siya sa tren papuntang wasteland. Ang destinasyon ng biyaheng ito ay ang ika-72 martial artist town. Ang lugar na ito ay katatapos lang sumailalim sa isang malawakang operasyon ng paglilinis ng mga exotic beast. Wala nang posibilidad na ma-atake ng mga high-level na exotic beast. Para sa aming dalawa, ito ang pinakaangkop na lugar. Gayunpaman, ang pinakamalaking panganib sa wasteland ay maaaring hindi nagmumula sa mga exotic beast, kundi mula sa kapwa-tao. Pagpatay para sa pagnanakaw, mga bago at lumang alitan. Ang mamatay sa wasteland ay ituturing na namatay sa bibig ng isang exotic beast. Walang sino man ang mag-aalala, at lalong walang mag-iimbestiga. Matapos magparehistro ng pagpasok at paglabas, unti-unting nawala si Guchingon sa kapatagan sa bungad ng martial artist town. Hanggang sa ang anino ng martial artist town sa kanyang likuran ay naging malabo. Inilabas ako ni Guchingon mula sa nulling bag. Ang sakop ng ating operasyon ay sa loob lamang ng 100 kilometro mula sa bayan. Ngayon, oras mo nang magpakitang gilas. Sa isang bahagyang pag-amoy, agad kong natunton ang bahagyang amoy na naglalakbay sa hangin. Matapos ang sandaling pag-iisip, kumilos na ako. Sumunod naman sa akin si Guchingon. Isang tao at isang ahas, magkasamang naglakbay. Hindi pa kami nakakalayo ng 1 kilometro. Isang higanteng butiki na may habang higit sa 1.5 metro ang lumitaw sa aming harapan. Ayon kay Guchingon, ito ay isang iron armored giant lizard, isang first rank beast soldier na nasa early stage. Ang chi and blood value nito ay nasa 300. Ang mga kaliskis sa buong katawan nito ay maaaring gamitin para gumawa ng type 1 na armor. Ang tinatayang halaga nito ay nasa 2,000. Pagkasabi niya nyon, si Guchingon, na may hawak na mahabang sibat, ay agad na sumugod sa tagiliran ng iron armored giant lizard.
Itinaas ko ang harapang bahagi ng aking katawan at walang tigil na sumitsit. Inaagaw ang atensyon ng Iron Armored Giant Lizard na hirap nang mag-focus. Nang makalapit si Gu Chingun sa loob ng 10 metro sa kalaban. Mabilis akong sumugod para bigyan ng huling matinding pressure ang dambuhalang butiking bakal. Sa sumunod na sandali, biglang humataw ng paalang ang aloy na sibat sa kamay ni Gu Chingun. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa dulo ng sibat. Agad itong tumusok sa nag-iisang malambot na bahagi ng dambuhalang butiking bakal, sa ilalim ng kilikili ng unahang paa nito. Biglang nakaramdam ng matinding sakit ang dambuhalang butiking bakal. Nagwala ito na parang baliw at sinubukang gumanti. Ngunit pagkatapos tumakbo ng ilang metro, bigla na lang bumagsak ang katawan nito sa lupa. Pagkalipas ng ilang segundo, wala na itong buhay. Nakuha ang 2,000 alliance coins. Inilagay ko ang baluti sa likod ng dambuhalang butiking bakal sa aking storage ring. Kaya naman lumingon ako at nagpatuloy sa paglalakbay sa isang direksyon. Hindi nagtagal, nakasagupa ako ng isang higanteng praying mantis. Nagkakahalaga ng 1,400 alliance coins. Isang higanteng alupihan. Nagkakahalaga ng 3,200 alliance coins. Sa isang iglap lang, lumipas ang buong umaga. Nakakolekta ako ng mga materyales mula sa mga halimaw na nagkakahalaga ng 6,666. Kung walang aberya, makakakolekta siguro ako ngayon ng mga materyales na nagkakahalaga ng mahigit 10,000. Nang maisip ko ito, maging ang laging kalmadong si Gu Chingun ay napangiti ng bahagya. Ang dahilan kung bakit naging matagumpay ang lahat, ay dahil sa aking kakayahang matukoy ang lakas at direksyon ng mga halimaw. Ngunit kahit na ganoon, kailangan pa rin naming bumalik sa bayan ng mga mandirigma bago lumubog ang araw. Dahil mas nagiging mabangis ang mga halimaw sa gabi, matapos kong lunukin ang huling piraso ng karne ng leopard na may puting guhit. Huling lumitaw ang system. Binabati kita, host, sa pag-deliver ng beast soldier level na leopard na may puting guhit. Nakakuha ng 6.2 vitality points. Nakakuha ng 1.3 evolution points. Pagkatapos, nagsimula akong magdagdag ng points sa aking stats panel. Pagkatapos ng ilang sandali, nagbago na rin ang aking stats panel. Ang enerhiyang dating dumadaloy sa ilalim ng aking mga kaliskis ay naging mas kapansin-pansin at mas makapal. Hirap nang makapagdulot ng malaking pinsala sa akin ang mga halimaw na kapantay ko ng level. Mas malupit pa ang toxin level 2. Depende sa lakas ng target. Nilalason nito ang target at sa pilitang binabawasan ang kanilang buhay. Sa madaling salita, binabaliwala nito ang depensa. Kahit ang isang Diyos ng mga halimaw, kapag nakagat ko, mababawasan din ang buhay niya. Gaano karaming buhay ang mababawas? Pagkatapos niyang mabawasan ng buhay, baka ako pa ang mapatay. Ito rin ay isang problemang kailangan kong pag-isipan. Hindi kami nagpahinga at nagpatuloy sa pangangaso kinahapunan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kami sinwerte tulad kaninang umaga. Sa buong hapon, isang armored giant lizard lang ang nakuha namin at wala nang iba. Nang papalubog na ang araw, wala kaming nagawa kundi bumalik sa munting bayan ng mga mandirigma. Pagkatapos ibenta ang lahat ng materyales mula sa mga kakaibang halimaw na nakuha namin ngayong araw. Nakakuha kami ng 8,400 alliance coins. Bumili si Gu Chingun ng 3 chi blood pill at 2 mixed blood pill. Pagkatapos bayaran ang tutuluyan namin ngayong gabi, naubos lahat ng kinita namin sa isang araw. Pinaghirapan namin buong araw, pero sa loob lang ng 10 minuto, naubos ang perang pinagpag-gearan namin. Pero nang malunok ko na ang 2 mixed blood pill, agad na nawala ang reklamo ko. Naging mahimbing din ang tulog ko. Lumipas ang isa pang 7 araw. Araw-araw, inuulit lang namin ang ginawa namin noong unang araw. Lumabas ng bayan sa umaga para manghuli ng mga kakaibang halimaw. Bumalik sa munting bayan ng mga mandirigma kapag lumubog na ang araw. Halos araw-araw, kumikita kami ng 8,000 hanggang 10,000 alliance coins. Ang naipon na chi blood pill ni Gu Chingun ay umabot na sa mahigit 20. Sapat na iyon para sa 2 buwan niyang pagsasanay. 2 linggo na lang bago ang Martial Arts College entrance exam. Mananatili pa kami ng ilang araw sa kaparangan bago umuwi para maghanda ng mabuti sa pagsusulit. Bulong ni Gu Chingun sa sarili habang nag-iihaw ng karne. Ngunit sa sumunod na sandali, bigla kong itinaas ang aking katawan. Tumingin ako sa direksyon sa aking tagiliran. Ang mga mata kong kanina'y inaantok ay napuno na ngayon ng pag-iingat. Sumunod ng tingin si Gu Chingun sa direksyon kung saan ako nakatingin. Malayo pa ay may naaninag siyang isang sasakyan na mabilis na paparating sa amin. Ilang sandali lang, bigla itong pamreno. Isang itim na off-road na sasakyan ang huminto sa harap namin ni Gu Chingun, kasabay ng pag-alikabok. 5 lalaking may dilaw na buhok, at puno ng tato ang buong katawan ang bumaba mula sa sasakyan. Ang pinuno nila ay nakasuot ng puting sando at camouflage na pantalon. May hawak pa siyang isang mahaba at manipis na espada. Dahil sa mabigat na aura na nagmumula sa kanilang 5, halatang masama ang kanilang balak. Ineng, anong ginagawa mong mag-isa rito? May dala ka pang ahas na puti ang kaliskis. Hindi mo ba alam na nasa kaparangan ka? Mapanganib dito. Tinitigan ng pinunong may dilaw na buhok si Gu Chingun mula ulo hanggang paa. Hindi niya mapigil ang mapang-isi. Gusto mo bang protektahan ka ni kuya? Inis si Gu Chingun at bahagyang kumunat ang kanyang noo. May inaasikaso lang ang pamilya ko. Bumalik sila sa syudad para mag-resupply, babalik din sila kaagad. Huwag na kayong mag-abala. Isang napakagandang babae, pero ang galing palang magsinungaling.
Ganito kaaga babalik sa syudad para mag-resupply. At bakit hindi ka nila isinama? Hinayaan ka lang nilang mag-isa rito. Mali ang magsinungaling, Ineng. Sabi ng leader sabay bunot ng kanyang mahabang espada. Itinutok niya ito kay Gu Chingon. Bilang parusa sa pagsisinungaling mo sa isang taong gustong-gusto kang tulungan. Ibigay mo sa akin ang storage ring mo. Umunat ang noon ni Gu Chingon at nag-isip siya. Ngunit bago pa man makakilos si Gu Chingon, isang napakalakas na presyon ng enerhiya ang biglang bumalat sa amin. Sa isang iglap, para akong dinagana ng isang malaking bundok. Pati ang pagkilos ko ay bumagal ng husto. Makinig ka sa payo ko, Ineng. Ibigay mo na lang ng maayos ang storage ring. Pera lang ang habol ni Kuya, hindi ang buhay mo. Ang mga nakuha namin nitong mga nakaraang araw ay hindi marami, pero hindi rin naman kaunti. Lahat ng Alliance coins ay ipinalit ni Gu Chingon sa mga blood chipil. Kung ibibigay niya ang storage ring ngayon, para na ring nasayang ang 8 araw namin dito. Palinaw na hindi ito matatanggap ni Gu Chingon. Nang makitang hindi natinag si Gu Chingon, sinenyasan ng leader na may dilaw na buhok ang kanyang mga tauhan na itutok ang espada sa akin. Ayos lang sa akin na makakita ng dugo, pero nanghihinayang akong saktan ng isang napakagandang babae na tulad mo. Kaya ang spirit beast mo na lang ang uunahin ko. Sa pagmamadali, agad kong tinawag ang panel at itinaas ang rock armor defense sa level 3. Ang level 3 na rock armor defense ay dapat makatulong sa akin na makatagal ng ilang hiwa. Subalit, sa harap ng napakalaking agwat sa lakas, mukhang wala rin itong silbi. Pagkatapos ng 3 bilang, tumango ang leader sa kanyang tauhan. Ang espadang nakatutok sa akin ay biglang itinaas ng mataas. At pagkatapos ay mabilis na ibinagsak. Bibigay ko. Sa huling sandali, sumuko na rin si Gu Chingon. Halata namang desidido na ang 5 lalaki na kunin ang storage ring. Kahit patayin nila ako, hindi pa rin nila palalampasin ang singsing na nasa kamay ni Gu Chingon. Kung ganoon, bakit palalaban? Tinanggal ni Gu Chingon ang storage ring sa kanyang daliri at ibinato ito sa kanila. Ayan, di ba mas madali kung ganito na lang sana kanina pa? Mayabang na kinuha ng leader na may dilaw na buhok ang storage ring at sinuri ito. Ngunit paglipas ng ilang segundo, nawala ang ngiti sa kanyang mukha at muli siyang tumingin kay Gu Chingon. Ineng, huwag mo namang biruin si Kuya. 20 blood chipils lang ang nandito. Anong tingin mo sa amin, mga pulubi? Para kay Gu Chingon, malaking halaga na ang 20 blood chipils. Ngunit para sa grupong ito ng mga mandirigma na matagal nang lumalaban sa kaparangan, malinaw na hindi ito sapat para masiyahan sila. 5 kaming magkakapatid. Sa 20 blood chipils mo, gaano lang ang matatanggap ng bawat isa sa amin? Bilisan mo at ibigay mo na lahat. Walang magawa si Gu Chingon. Sinabi niyang kara rating niya lang sa kaparangan. Ito na raw ang lahat ng kanyang pag-aari. Pero mukhang hindi naniwala ang lalaking may dilaw na buhok. Niloloko mo pa si Kuya, ha? May pambili ka ng isang white scale snake na may pangalawang pagbabago para maging spirit beast mo. Tapos sasabihin mong 20 blood chipils lang ang dala mo. Dahil ayaw mong ibigay ng kusa. Mukhang si Kuya na mismo ang kailangang maghalughog sa'yo. Ibinalik niya ang mahabang espada sa kaluban nito. Muling lumitaw ang masamang ngiti sa mukha ng leader na may dilaw na buhok. Xiao Bai, ang kaninang nakakunot na noo ni Gu Chingon ay biglang lumuwag. Pagkatapos ay sumipa siya, at ang mahabang sibat na nakatusok sa lupa ay agad na lumipad at mahigpit niyang hinawakan. Kasabay nito, ibinuka ko ang aking bibig bilang ahas, at sinubukang kagatin ang bukong-bukong ng taong nakatayo sa tabi ko. Pero halatang nakahanda na sila sa aming dalawa ni Gu Chingon. Agad nilang naiwasan ang pataksil kong pag-atake, at isang mahabang espadang gawa sa aloy ang humiwa patungo sa ulo ko. Hindi ko isusugal na kayang harangin ng aking level 3 na rock armor ang hiwa na iyon. Kaya umatras na lang ako at naghanap ng ibang pagkakataon. Sa kabilang banda, nabigo rin si Gu Chingon. Ang plano niya sana ay unahan sila sa pamamagitan ng paghuli muna sa leader. Ngunit gaano man kagaling ang mga teknik ni Gu Chingon, wala itong epekto dahil sa sobrang lakas ng kanilang blood chi. Pagkatapos ng ilang sagupaan, napilitan siyang umatras sa tabi ko. Hindi ko akalain, palaban pala itong si Ineng. Pero mas maganda yan, mas gusto ko ang mga babaeng palaban. Sige, tagayin niyo ang ahas na yan. Itong si Ineng, ako na ang bahala sa kanya. Pagkatapos, pumila kayo. Kapag busog na tayo at nakapagsaya, papatayin natin ang Beast General na yun. Lubhang mapanlait na mga salita ang lumabas sa bibig ng lalaking may dilaw na buhok. Pero parang hindi man lang narinig ni Gu Chingon, bahagya siyang yumuko at tumingin sa akin. Ako ang pakay nila. Mamaya, gagawin ko ang lahat para pigilan silang 5. Tumakbo ka na palayo hanggat kaya mo. Kapag namatay ako, kusang mawawala ang spirit contract. Simula noon, malaya ka na. Ate, sa ganitong pagkakataon, kailangan mo pa ba talagang magbigay ng huling habilin? Wala na akong lakas para mag-react. Hindi ko alam kung gaano katagal sila kayang pigilan ni Gu Chingon. Pero may isang bagay na sigurado. Kapag napatay na ng mga taong ito si Gu Chingon, hindi na rin ako makakatakas. Kung ganoon din lang, bakit hindi na lang natin sila labanan? Kahit isa lang ang may sama kong mamatay, bawi na. Kapag 2, tubo na. Tiningnan ko ang 4 habang sinusuri ang sitwasyon. Nakita kong papalapit na sila ng papalapit. Anumang oras ay maaaring magsimula ang laban. Ngunit sa sandaling iyon, may isa pang sasakyan na mabilis na paparating mula sa malayo. Saan ba nanggagaling ang mga ipal na to? Sa loob lang ng halos kalahating minuto,
Dumating na sa harap ng lahat ang bagong off-road na sasakyan. Pagkatapos, dahan-daang bumaba ang bintana sa passenger seat. Isang babae na mga 2 taon lang ang tanda kay Gu Chingun ang nagpakita. Isang tingin pa lang, nakaramdam na ako ng matinding pressure. Isa na namang third-rank martial artist. Agad na natigilan ang ekspresyon ng 5 lalaking may blonde na buhok. Isang beast general lang naman. Paano namin naakit ang babaeng to rito? Kalimutan nyo na, actress na tayo mga tol. Bilisan na natin papunta sa target location. Baka maunahan pa tayo ng iba. Halatang halata na ang babaeng biglang dumating. Ang siyang sumire sa orihinal na plano ng mga delinquent na ito. Nang makitang paalis na ang 5, sikreto akong nakahinga ng maluwag. Pero mukhang hindi ganoon ang iniisip ni Gu Chingun. Senior Zhang, sandali, sa isang sigaw ng Senior Zhang. Agad na pamreno at huminto ang off-road na sasakyan na paalis na sana. Bumukas ang pinto ng passenger seat. Isang babae na nakasuot ng itim at masikip na damit, na may 2 maikling punyal sa baywang, ang bumaba mula sa sasakyan. Kasama rin niya ang isang lalaking naka-silver armor at maikli ang buhok. Matipuno ang pangangatawan, kwadrado ang mukha, at hindi palangiti, model. Hindi umimik ang babae, sinulyapan niya ang lahat ng naruroon. At pagkatapos ay nagtataka siyang tumingin kay Gu Chingun. Kilala mo ako, isang matinding presyon ang biglang naramdaman sa paligid. Ang babae ay hindi lang basta isang third-rank martial artist. At saka, ang antas ng kanyang lakas ay ang pinakamataas sa lahat ng naririto. Ipinakilala ni Gu Chingun ang sarili niya bilang anak ni Instructor Gu Ziyan ng Shuimu Beast Taming Academy. Nakita ko na po dati sina Ate Zhang at Kuya Zhao sa campus ng Shuimu. Ha, hindi ba't mga ordinaryong tao lang ang mga magulang mo? Sa buong sinabi niya, tanging ang pangalan lang ang tumutugma sa tatay niya. Wala nang ibang totoo sa mga sinabi niya. Pero mukhang hindi naman nagduda ang 2 kaharap niya. Tumango ang babaeng si Zhang na tila may malalim na iniisip. Kaya pala si Junior Go. Pwede rin pala yon. Hindi ko maiwasang matigilan. Sa tingin ko, punong-puno ng butas ang mga sinabi niya. Hindi ko akalain na maniniwala talaga ang babaeng ito. Pati na rin ang 5 lalaking may kulay dilaw na buhok ay naniwalang paniwala. Inapi ang anak ng isang instructor mula sa Shuimu Academy sa gitna ng kaparangan. Kapag nalaman ito ng matandang yun, siguradong hahabulin kami niyan ng walang katapusan. Nagkatinginan ng 5, tahimik silang umatras pabalik sa off-road vehicle. Pero hindi nakaligtas ang kanilang mga kilos sa mga matang nakamasid. Matagal nang nabanggit sa akin ng aking ama, na si Kuya Zhao Liang at Ate Zhang Lan ng Chi and Blood Martial Arts Academy ay laging nasa panig ng tama. At hindi nila kayang palampasin ang anumang uri ng kawalang katarungan. Ninakaw ko ng 5 taong ito ang storage ring ko. Sana po, Kuya Zhao at Ate Zhang, alang-alang sa ating pagiging taga-iisang akademya, ay tulungan niyo po akong mabawi ang aking gamit. Sa sinabing iyon, biglang nag-init ang ulo ng 5. Agad nilang binaligtad ang kwento at sinabing kusa itong ibinigay ni Gu Chingun. Ibalik nyo na lang ang mga bagay na kinuha nyo sa junior namin. Zhang Lan, anong gusto niyong isauli namin kung wala naman kaming kinuha? Lahat ba ng bagay ay kailangang ayon sa sinasabi ninyong mga estudyante ng Shuimu? Sa tingin nyo ba makakahanap na lang kayo ng kahit anong dahilan para mangikil sa amin? Sinubukan pang mga tuwiran ng leader nilang may dilaw na buhok. Pero bago pa man siya matapos magsalita, inilagay na ni Zhang Lan ang kamay niya sa hawakan ng kanyang punyal. Hindi ganyan kababa ang mga estudyante ng Shuimu, hindi tulad ninyo. At hindi sila yung tipo na basta-basta na lang pwedeng apihin ng kahit sino. Dahil ayaw niyong ibigay, tingnan natin kung mapapanatili niyo pa yung storage ring. Dahil sa sinabing iyon, agad na naging alerto ang 5 lalaking may dilaw na buhok na para bang may kinakaharap na malaking kalaban. Zhang Lan, huwag kang samobra. Kung kinakailangan, lalaban tayo. Wala rin kayong makukuhang kalamangan. Pero kailangan mong pag-isipang mabuti. Sulit ba na maantala ang mga susunod na gagawin dahil lang sa isang storage ring? May gusto pa sanang sabihin ang leader ng mga lalaking may dilaw na buhok. Pero nabunat na ni Zhang Lan ang kanyang 2 maikling sandata, habang si Zhao Liang na nasa tabi niya, sa isang iglap lang, ay naglabas ng isang mamahaling aloy na mahabang espada. Nang makitang naglabas na ng armas ang kabilang panig, ang leader ng mga lalaking may dilaw na buhok ay nanahimik ng 2 segundo at saka, labag man sa kanyang kalooban ay ibinato ang storage ring kay Gu Chingun. Tandaan nyo, hindi kalilimutan ng Wildfire Squad ang ginawa nyo ngayon. Umanda kayo sa amin. Pagkasabi nyon, tumalikod sila, sumakay sa sasakyan at umalis. Nang masigurong nakalayo na ang 5, humarap si Gu Chingun kina Zhang Lan at Zhao Liang at nagbigay galang. Maraming salamat sa tulong ninyo, Ate Zhang at Kuya Zhao. Kung hindi, baka hindi naging maganda ang kalalabasan ng nangyari ngayon. Kalaunan, nalaman ni Gu Chingun mula kay Zhang Lan. Nasa Warrior Town No. 72, nakara-rating lang mula sa isang malawakang paglilinis. May nagtatagong isang malubhang nasugatang low-level Lord Class na halimaw. Napakahina na ng halimaw na ito, wala nang natitirang lakas. Pinakamalakas na nito ay nasa antas na lang ng isang Junior Beast General. Ang anumang nasa antas ng Beast General ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 kung hindi man 100,000. Ang mga materyales mula sa isang low-level Lord ay malamang nagkakahalaga ng mahigit 100,000 kapag pinagsama-sama.
Kaya naman napakaraming warrior squads ang naaakit na pumunta rito. Nagliliyab ang mga mata ni Gu Qingan. Akmang mag-aalok na siya na sumama kina Zhang at Zhao. Nang pigilan siya ni Zhang Lan sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay. Malinaw na para sa kanya, si Gu Qingan na isang mid-stage first-rank martial artist lang. Ay pabigat lang, pero hindi iyon ang iniisip ni Gu Qingan. Ang mga lord class na halimaw ay may talino na, at hindi ito basta-basta. Dahil alam nitong nabunyag na ang kinaroroonan niya, siguradong lilipat ito sa mas ligtas na lugar. Kahit hindi kalakihan ang county number 0541. Ang lawak nito ay mahigit 20 kilometro. Ang biglaang tunog ay ikinagulat nilang tatlo. Sa normal na sitwasyon, hindi sila dapat kabahan dito. Pero sa mga oras na ito, katatapos lang nilang patayin ang Steelbone Wolf King. Hindi lang sila may hawak na napakahalagang premyo. At saka, lahat silang tatlo ay nasa masamang kalagayan. Walang kamalay-malay na pinatay ni Zhao Liang ang hawak niyang malakas na flashlight. Pagkatapos, sabay-sabay silang tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad papasok sa kaloob-looban ng minahan. Ngunit kahit na naglalakad sila sa kalaliman ng kuweba, ang mga boses sa kanilang likuran ay patuloy pa ring naririnig. Nang marinig ang mga salitang Wildfire Squad, silang tatlo ay nabigla. Talagang sinuswerte kami ng kamalasan. Base sa mga naunang kilos ng kabilang panig. Kahit na ibigay namin ang lahat, mukhang mahirap nang maayos ito ng mapayapa. Ang tanging paraan ngayon ay ang tumakas. Kaya tinawag ako ni Gu Qingan mula sa Spirit Pouch. Sa aking pamumuno, ang grupo ay lumiko sa kaliwat kanan. Huminto lamang sila nang wala nang marinig na anumang ingay mula sa kanilang likuran. Binibining Go, kung makakalabas tayo ng ligtas sa pagkakataong ito, siguradong bibigyan kita ng malaking pabuya. Bahagyang umiling si Gu Qingan. Pag-usapan na natin yan kapag nakalabas na tayo. Ang kailangan nating gawin ngayon ay magmadaling ayusin ang ating enerhiya. Bago pa tayo mahanap ng Wildfire Squad, kailangang may sapat na lakas para lumaban sina Binibining Zhang at Ginoong Zhao. Nang marinig ito ni Zhang at Zhao, agad silang kumuha ng isang porselanang bote mula sa kanilang storage ring. Ang laman nito ay Shenzhou Pil na nagkakahalaga ng 30,000 alliance coin bawat isa sa merkado. May kakayahan itong pakalmayan ng dugo at enerhiya sa napakaikling panahon. Kumuha si Gu Qingan ng 2 Hanzo Pil mula sa kanyang storage ring at inihagi sa akin. Xiaobai, magbantay ka sa paligid. Kung may lumapit, bigyan mo kami ng babala kaagad. Ibinuka ko ang aking bibig at nilunok ang 2 blood chi pil. Kasunod nito, tumunog ang paalala mula sa system. Binabati kita, host, sa paglunok ng Hanzo Pil. Nakakuha ng 34 na blood chi value at 20 evolution point. Natugunan na ang mga kondisyon para sa ebolusyon. Nais mo bang simulan ang ebolusyon? Nang walang pag-aalinlangan, agad kong sinimulan ang ebolusyon. Pagkatapos kong magsalita, ang sumunod na naramdaman ay hindi pananabik, kundi isang pakiramdam ng sukdulang lamig. Dahil sa biglaang lamig, hindi ko mapigil ang manginig. Ang aking katawan ay nanigas at namuluntoy. Ang aking isipan ay tila nagyelo, at halos mawalan ako ng malay. Mabuti na lang at sa huli ay tumunog muli ang boses ng system. Ang ebolusyon na ito ay natapos na. 100 evolution points ang kabuoang nagamit. Pinabati kita, host, sa pagkumpleto ng iyong ika-4 na ebolusyon. Dahan-daang nawawala ang pakiramdam ng ginaw. Unti-unti nang bumabalik ang aking kamalayan. Ramdam ko ang gun sa aking buong katawan matapos ang ebolusyon. Isang hindi maipaliwanag na kaginhawahan ang aking naramdaman. Matapos ang ika-4 na ebolusyon, muling lumaki ng husto ang aking katawan. Ang haba ko ngayon ay lumampas na sa 5 metro. Ang 1,000 blood value points ko ay nangangahulugan na kabilang na ako sa mga second rank beast soldier. Kung mapoprotektahan ko lang ang bangkay ng Steelbone Wolf King sa laban na ito. Kung gayon ang 3,000 blood value points na kailangan para sa ika-5 ebolusyon, ay tila hindi na magiging ganoon kahirap makamit. Isang biglaang ingay ang pumutol sa aking pag-iisip. Nagtago na nga ako sa ganito kalalim na kuweba. Pero hindi pa rin ako makatakas sa mga ito. Hindi ko inalarma ang kabilang panig. Lumingon ako at gumalaw patungo sa kinaroroonan ni Gu Qingan. Ang tatlo ay nakaupo pa rin at nagmemeditasyon. Nang maramdaman ng pagbabalik ko, iminulat ni Gu Qingan ang kanyang mga mata. Sa kadiliman ng kuweba, bahagya niyang naaninag ang paglaki ng aking katawan. Hindi maiwasang magulat ni Gu Qingan. Pero mabilis din siyang kumalma. Iligaw mo sila, bigyan mo pa sila ng kaunting panahon. Wala akong magawa, ako na nga ang pinakamahina sa lahat. Pero ngayon, 2 third rank ang malubhang nasugatan. At si Gu Qingan naman ay halatang nanghihina. Sa huli, ako pa rin ang kailangang magligaw sa mga kalaban. Walang magawa, dahan-dahan akong gumalaw patungo sa direksyon kung saan nanggagaling ang ingay. Sa wakas, sa isang kanto, nabungaran ko ang 2 miyembro ng Wildfire Squad. Bago pa sila makakilos, ibinuka ko ang aking bibig at mabilis na sumugod. Isang malakas na tunog ng pagkapiles. At dirdiretso kong pinutol ang braso ng taong ito, isang perpektong atake. Isang biglaang matinding sakit, dahilan para mapaluhod ang tao sa sahig at walang tigil na sumigaw sa sakit. At ako, hindi ako nagatubili kahit sandali. Tumalikod ako at mabilis na tumakbo sa kabilang direksyon. Nagmura ng galit ang isa pang tao. Iniwan niya ang sugatang kasama at hinabol ako ng may dalang espada.
Kasabay nito, malakas niyang tinawag ang iba pang miyembro ng Wildfire Squad. Hindi ako nang ahas na tumigil kahit saglit. Mabilis akong umiwas para takasan ang paghabol. Pero ang lalaki sa likuran ko ay parang linta na hindi ko matanggal-tanggol. Ang sa wakas ay nagawa kong lumayo ng kaunti. Biglang may lumitaw na malamig na kislap. Pababa itong humiwa, diretso sa ulo ko. Naramdaman ko ang panlalamig sa aking likuran at napaurong ako nang hindi namamalayan. Pilit kong pinigilan ang aking pagsugod. Ang mahabang espada ay tumama sa mga durog na bato sa loob ng minahan. Nabigo ang kanyang unang pag-atake. Agad niyang inikot ang talam ng espada at mula sa paghiwa ay ginawa niya itong pataas na atake. Nagmamadali akong umatras ng sunod-sunod. Muntik na naman akong tamaan, pero nakaiwas ulit ako sa isang atake. Ang dalawang magkasunod niyang pag-atake ay parehong sumablay. Ang taong nasa harapan ko ay bahagyang suminghal pero hindi na muling umatake. Dahil ang taong humahabol sa akin mula sa likuran ay nakaabot na. May hawak na mahabang espada at mababakas ang bagsik sa kanyang mga mata. Sa mga oras na ito, naiipit na ako sa pagitan nila at wala nang matatakasan. Sandali pa lang tayong hindi nagkikita. Talaga bang lumaki na naman ang katawan nito? Iba talaga ang isang halimaw na sumailalim sa pangalawang pagbabagong anyo. Ang hayop na ito ay umabot na sa ikalawang antas ng Beast Soldier. Kanina lang ay bigla nitong inatake at kinagat hanggang sa maputol ang isang braso ng kapatid ko. Slangin yan. Ipaghiganti ang kapatid ko. Paulit-ulit na naglakbay ang paningin ko sa 2 taong papalapit sa akin. Napansin ko na kumpara sa isa, mas malakas ang presensya ng taong nasa harapan ko. Kaya ibinaling ko ang aking ulo at tiningnan ang taong humahabol sa akin mula sa likuran. Sa sumunod na segundo, bigla akong sumugod ng buong bilis. Ibinuka ko ng malaki ang aking bibig at diretsyong sinakmal ang kanyang leeg. Pero ang kalaban ay hindi nagpakita ng kahit anong senyales ng pag-atras. Itinaas niya ang hawak na mahabang espada. Isang malamig na kislap ang gumuhit bago ito humiwa pababa. Pero ang hindi niya inaasahan ay, bigla akong huminto sa kalagitnaan ng aking pagsugod. Kasunod nito ay iwinasiwas ko ang aking katawan. Ang makapal at mahabang buntot ko ay parang latigo na hamampes patungo sa kanyang mukha. Huli na para bawiin niya ang kanyang lakas kaya't pilit na lang niyang itinaas ang espada para samalag. Pagkatapos ng isang malagapak na tunog, napaatras ng ilang hakbang ang kalaban dahil sa hindi inaasahang atake bago ito tuluyang nakahinto. Tumingala siya at tumingin sa akin, may bahid ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Paano ang isang halimaw na nasa ikalawang antas ng Beast Soldier ay may ganitong katalinuhan? Lintik, marunong pa palang gumamit ng pain. Pero kahit gaano pa ito katalino, ngayong araw, tatapusin na kita. Pagkahinto ng kanyang boses, muli akong sumugod at umatake. Ngunit ang taong nakaharang sa aking likuran ay sumugod na rin dala ang kanyang espada. Sa mismong sandali na malapit nang tumama ang aking atake sa taong nasa harapan ko. Isang anino ang mabilis na dumaan mula sa likuran ng taong nasa harapan ko, at kasunod nito ay isang malamig na kislap ang gumuhit. Tumama ng malakas ang katawan ko at tumilapon sa pader ng minahan. Sa isang hiwa lang nang dumating, pinatalsik na ako kahit na isa na akong second-rank Beast Soldier. 1,000 puntos ng chi at dugo. Pero sa harap niya, para akong walang kalaban-laban. Saglit lang, naramdaman ko ang pagyanig at sakit sa aking tiyan. Ang likod ko, na sumalo sa hiwa, ay walang tigil sa pag-agos ng dugo. Mabuti na lang at itinaas ko sa level 3 ang aking rock armor defense. Kaya't bahagya ko lang nasalagang hiwang iyon. Kung hindi, siguradong nahati na ako sa 2 ngayon. Nagawa mo pang salagin ang isang hiwa ko. Hayop ka, ang kunat mo nga talaga. Lumapit ang lalaking humiwa sa akin, hawak ang kanyang espada. Dahan-daang itinaas ng talam ang ulo ko. Siya ang leader ng Wildfire Squad, ang lalaking may dilaw na buhok. Naramdaman kong hindi kami magkalebel. Ang chi at dugo ng lalaking ito ay siguradong higit sa 5,000. Mukhang matalino ka, siguradong naiintindihan mo ang sinasabi ko. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Dalhin mo ako sa amo mo. Kapag nakuha ko na ang bangkay ng Steel-Boned Wolf King, hahayaan na kitang mabuhay. Alam na alam kong hindi mapagkakatiwalaan ang sinabi ng lalaking may dilaw na buhok. Ang tanging paraan para mabuhay ay ang hintayin na manumbalik ang lakas ni Naguchin Gun at ng 2 pa. Kaya ang tanging magagawa ko ngayon ay patagilan ng oras hanggat maaari. Kaya't bahagya kong itinaas ang aking katawan at tumango sa lalaking may dilaw na buhok sa harapan ko. Talagang naiintindihan mo. Kung ganoon, mauna ka nang magturo ng daan. Masalimuot ang mga lagusan sa ilalim ng minahan. Dahan-dahan akong naglakad sa pinakaunahan ng grupo. Sa bawat sangandaan, hihinto ako at titingin sa kaliwat kanan. Nagkukunwaring nalilito ako sa daan. Noong una, hindi pa naghihinala ang 3 nasa likod ko. Pero dahan-dahan, napansin ng leader na may dilaw na buhok na may mali. Pinaikot-ikot ko sila. Pagkatapos ng 10 minuto, bumalik lang pala kami sa dati naming pwesto. Hayop ka, pinapaikot-ikot mo lang pala kami. Gusto mo talagang mamatay. Nagulat ako sa narinig ko. Tatakas na sana ako nang humagibis pababa sa akin ng espadang aloy mula sa likuran. Sa sobrang bilis ay hindi ko na nagawang umiwas. Isang kislap lang ng talam ang nakita ko, kasunod ng tunog ng nagbabangga ang metal. Machi, gusto mong patayin ang spirit beast ng aking Shamaine na sigo, nagpaalam ka ba muna sa amin? Ang sabi ng isang boses ng babae. Ang lalaking dilaw ang buhok na kanina'y galit na galit ay biglang natigilan. Mula sa madilim na kuweba sa unahan ay lumabas ang 3 tao.
Hindi ako nagatubili ni Katiting. Agad akong lumayo sa lalaking dilaw ang buhok na nagngangalang Masyaw. Tiningnan ng tatlo ang sugat ng espada sa aking likuran. Hindi nila maiwasang kumunat ang kanilang mga noo, lalo na si Gu Chingun na malalim na tumingin sa mga tao sa malayo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Isang hayop lang naman. Pinatay na akong pinatay. Kung hindi ka magbabayad para sa bagay na ito, maniwala ka man o hindi, sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas sa minang ito. Nang marinig ang sinabi ni Zhang Lan, ipinatong ni Ma Xiao ang kanyang mahabang espada sa kanyang balikat. Tiningnan niya si Zhang Lan ng may pangmamaliit. Ipinahiwatig niyang hindi siya kumilos kanina dahil natatakot siyang maantala ang paghuli sa Haring Bakal Butong Lobo. Ngayong patay na ang Haring Lobo, wala nang dahilan para magpanggap pa. Ibigay ninyo ng kusa ang bangkay ng Haring Bakal Butong Lobo at hahayaan ko kayong umalis. Kung hindi, papatayin ko kayo at ako mismo ang kukuha nito. Ang tensyon sa lugar ay biglang tumindi. Sinabihan ni Zhang Lan si Gu Chingun na isama ako at mauna nang umalis. Susunod na lang daw sila ni Zhao Liang sa amin. Pero bago pa kami makailang hakbang ni Gu Chingun, isang maliwanag na ilaw ang biglang sumilaw mula sa unahan. Malinaw na napapaligiran na kaming tatlo at ang isang ahas sa harap at likod. Sa isang panig ay dalawang sugatang mandirigma na nasa ikatlong antas at isang halimaw na kara-rating pa lang sa ikalawang antas. Sa kabilang panig naman ay isang mandirigma na nasa ikatlong antas at nasa kasagsagan ng lakas, kasama ang tatlong mandirigma na nasa ikalawang antas. Ang kuweba ay nabalot sa isang nakapangingilabot na katahimikan. Sugod, sumigaw si Ma Xiao at unang sumalakay. Mabilis siyang yumapak sa lupa at biglang sumugod kina Zhang Lan at Zhao Liang. Itinaas niya ang kanyang mahabang espadang yari sa aloy, at saka humataw ng isang malakas na hiwa diretso kay Zhao Liang. Ang dalawang tao sa likuran niya ay wala ring balak na manood lang. Kasabay ng pagsugod ni Ma Xiao, sinugod din nila si Zhang Lan. Samantala, hinaranggan ko si Gu Chingun at hindi gumawa ng anumang padalos-dalos na kilos. Palaging nag-iingat sa posibleng biglaang pagsalakay ng taong nasa harapan ko. Isang ahas na puti ang kaliskis na nagawang umabot sa ikalawang antas ng pagiging halimaw na mandirigma. Pero hanggang dyan na lang yan. Huwag kang mag-alala, Ineng. Magiging malambing ako sa iyo mamaya. Malinaw kong nakikita, ang kabastusan sa mga mata ng kalaban habang nakatingin siya kay Gu Chingun. Mahina ang enerhiya ng kalaban, kara-rating niya pa lang din sa ikalawang antas. Narinig ko ang boses ni Gu Chingun mula sa aking likuran, na nagpaga ng bahagya sa aking pakiramdam. Dahil hindi ka naman pala third rank, bakit nagkukunwari ka pang malakas? Uunahin ko na ang pag-atake. Mabilis akong sumugod at saka ibinuka ng malaki ang bibig ko. Ang target ng aking atake ay ang leeg niya. Dahil sa biglaang pag-atake, malamig siyang umismed at agad na humiwa gamit ang kanyang espada. Ang talam ng espada ay diretso ring tuma-target sa aking ulo. Tumama ang talam sa mga kaliskis sa aking katawan at nag-iwan ng bakas ng dugo. Ngunit sa sumunod na sandali, tila may kung anong bagay na hamarang dito. Malinaw kong naramdaman na ang rock armor sa ilalim ng aking mga kaliskis ay gumana. Buo na ang loob ko kaya walang pag-aalinlangan akong kumagit. Sa normal na sitwasyon, siguradong hindi ko sasalubungin ang hiwang ito. Pero noong nakatanggap ako ng hiwa mula sa isang third-rank martial artist, hindi man lang ako namatay. Kaya nagkaroon na ako ng paunang kaalaman tungkol sa lakas ng aking depensa. Ang hiwang ito ay maaaring maging masakit, pero tiyak na hindi nito kikitilan ang buhay ko. Kahit na napalihis ng hiwa ang aking katawan at hindi ko nakagat ang leeg niya. Sa sandaling nakagat ko ang braso at tumagos ang pangil ko sa balat niya. Agad na nagsimulang pumasok ng mabilis ang lason. Kasabay nito, ang higit sa 5 metrong katawan ko ay direktang pumulupot sa kanya. Nagulat ang lalaking may dilaw na buhok sa aking mga kilos. Paulit-ulit pa niyang iwinasiwas ang hawak niyang aloy na mahabang espada. Gayunpaman, ang aloy na mahabang espada ay hindi man lang makatagos sa aking mga kaliskis at rock armor. Dahil pa nga sa marahas niyang pagkilos, isang pakiramdam ng pamamanhid mula sa braso na kinagat ko, ay nagsimulang mabilis na kumalat sa buong katawan niya. Sa sobrang bilis ng pagkalat ng lason, bago pa man siya makakilos. Ang buo niyang braso ay nawalan na ng pakiramdam. Itong ahas na may puting kaliskis ay may lason pala. Hindi ba't sabi nila ang mga ahas na may puting kaliskis ay mga alagang hayop lang na pang-display? Anong klaseng lason to?